Sa church. Nga nagpadayon ka pag-uban sa matag usa ka namo Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, dalaygon ka. Ug Lord God, kanimo lamang ang tanan Lord. Wala milain Lord Ginoo nga ulian, dungog himaya pagpasalamat kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus ang tanan magaymon. Amen. Good morning once again. Hallelujah. So before tamo ato sa atong alawiton, atong basahon ang Salmo 98:4. Atong dunganon sa pagbasa. Pag-awit nga malipayon ngadto sa Ginoo, kamong tanang katawhan. Dahil kasiya pinaagi sa mga awit o mga singgit sa kalipay. Hallelujah! So karon magdayeg ka sa Ginoo. Ato sang ibigay na atong mga maayong mga ibati o baka kaya i-focus sa atong mga kaugalingon karon sa atong Ginoong Dios. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Ayaw ka para sa Ginoo. At nag-isa ang mga yes, Lord. Mula mong tanan sa mga among gibuhat, Lord. My Savior, Jesus, let them be under my faith. Almighty, forever, I will never be the same. You gave me from the everlasting to the world in me, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. My Savior, Redeemer, let them be from my faith. Almighty, forever, I will never be the same. You gave me from the everlasting to the world to lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You gave me from the everlasting to the world we live.
You are our wonder. You are You are the everlasting. everlasting. Praise you, Lord. Jesus, our Sa Salmo 21, 29:1, akong basahon. Dayga ninyo ang Ginoo kamong mga langit ng binuhat. Dayga ang iyang himaya o gahom. Dayga ang himayawang Ginoo sa ngalan sa Ginoo ug yupo kamo kaniya sa iyang pagkahalangdon ug pagkabalaan. Amen. Let's continue to worship the Lord. Holy Spirit. Thank you, Lord. Padayon ta nga mo-focus lamang na sa atong Awareness. Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko, ang imong guma. Ginoong Diyos, tamahanan ka, awiton ko, dalaygon ka. May makalabang sa imong kahon. May makalabang sa grasya mong bahanin. May makasubok sa puti mong bukbang. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalaygon ka. Atong balikon sa pausapan. Ginoong Diyos, dalaygon ka. Awiton ko ang imong guma. Ginoong Diyos, gamahanan ka. Awiton ko, dalaygon ka. Huwag makalabang sa imong kahon.
You are our master. You are our King. You are our Yes, life. Lord. Oh, everlasting God. Ikaw lang ang nandiyan. Amen. Takos ka sa tanang paglaing, tapos ka among simbahon. Ihatag ko ang pag-igugma ng Abraham ni Mayaon. Tapos ka sa tanang paglaing, tapos ka among simbahon. Gihigugma o kami magsimba. Naman tayo first timer, no? Amen. So, palihog ko sis, aray sa una sis, kay aron welcome ka na to. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you, my friend. Baka ng Jesus, sis, manghinaot mi, pray mi na dili ni maoy imong primero o katapusan kung dili makuban patahangtod sa mga kahalawa. Okay? Tawain na ta sa atong pagmamagtay.
Good morning. Maadtong buntag sa tanan. Are we blessed? Ako ma-bless gid kog maayo nga igsuon basta na ako'y nakita nga bag-ong naong bumisita sa Malatigo. At pakpakan ng Ginoo yan. It's really a wonderful privilege and opportunity may igsuon nga naatay mga bag-ong anak na pareon sa malipay yun nato mga igsuon. Amen? Malipay yun na. Kanya tungod sa kalipay, walang makalimot na lang tako man naman dahil ang Christian worship. Hindi pa utagit pa. Labi dili yung undang. No? Kani kayo dili tayo undang. Pero sa the other side of the coin, pag wala sa tayo makita nga mga bato, wala mo. Hilay kayo itong pakpak. Maghilay kayo itong pakpak. Hallelujah. Okay, so karon is first Sunday of July 2024. Ato ning i-celebrate karon sa ato ang Communion Sunday. 7th Communion Sunday na kita. Pito na. O niya dili lang kay pito, naapatay 5 na atong paabuton nga hoping, praying to God nga kitang tanan makaapil pa ni ana nga dako nga selebrasyon kang Kristo. Sigusa ato unta ning hiusahan unya ini kahuman sa ato ang message, and dili ko malimot a blessed, wonderful first Sunday once again. Ato papakala Ginoo. Thank you for joining us today. Salamat sa Ginoo nga niaka igsuon kay siya raman ang ngayan o takos ang himaya o kaymayaan ngadto gyud sa ato ang pinakataas nga atong daygon, the Almighty loving God through His Son Jesus Christ. Amen. So una ta mo ngadto sa ato ang mensahe, padayon nako nga akong ihatag awareness man lang sa ato ang 1-year calendar countdown. Praise God, ang atong nagamit is 182 days na. O ang atong remaining karon is 184 days na lang. O walang yun ibalui nga tuig 2024 nakaabot na ta og 182 days. Pag niya pa 184 nga takuyogan tas Ginoo, magdasig ko diha sa pulong ni Juan sa Kapitulo 3, versikulo 16, naging diha sa English, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gamay lang nga exhortation na dapat ay mga igsuon daw is we have to give thanks to God. Pasalamat lang yun tas Ginoo nga gihatag si Kristo ngay kanato. Ang anak o one and only begotten Son. O siya, dili lang kay gihatag siya nato, siya pagyud ang ni hurar o siya ang nagpakamatay, siya ang mihatag sa bayad sa ato untang dapat nga angayan nato nga silot. Subusa walay rason nga di nato siya pasalamatan. Ato pagpasalamat nagingod siya diha sa atong pagdasig with a grateful heart of what He has done on the cross. For He is our ironclad every day. Ironclad. Muli siya statement ni President Biden sa Amerika bahin sa Pilipinas na pahimatgon siya sa China that the Philippines is our ironclad.
Meaning, dili ni kabiya kay committed ko sa Pilipinas na among proteksyon. So sama sa nato si Kristo mo itong ayon ni Christ. Siya ang committed na dili ngayon ubiya nato. He will give us shield and protection every day. Amen? So let us go to our message. Magpadayon ta sa libro sa Colosas. O niya ta sa Colosas 1:21 ngadto sa 23. Muangyo ko, pwede ba mga marugta o pwede ba mga marug atong dungan nagbasa? Okay, 21. O kamo nga kaniadto may ulag o mga kaaway diha sa panghuna-huna pinaagi sa mga daotang buhat karon iya nang napasikuli ngadto kaniya diha sa iyang lawas na ulodnon pinaagi sa iyang kamatayon aron iya kamong ikapaatubang nga balaan ug putli walay kasaway diha sa iyang atubangan. Kung kamo magpadayon gayud sa pagtuo, dili mataro o glikon o dili mubulag sa paglaom sa mayong balita nga inyong nadungog, nagiwali, ngadto sa tanang mga binuhat ilalom sa langit o naniini ako, si Pablo, na himong alagad. Praise God, dalaygon ang iyang mga pulong nining kabuntagon, upani ko ninyo palihog diya sa atong mga pag-ampo. Our Almighty, Most Holy, Preeminent Father in heaven, and through your Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, Lord, we give you thanks with a grateful heart. Amo, Lord, Ginoong ipanugyan karon ining kabantagon nga among ideklarar ang imong pagkamatinud-anon through the ages. Hatagi mi og repentant hearts tanan nga ani dili karon. Especially Lord ni ami sa mensahe ni kabuntagon, we ask your wisdom, the double portion of anointing Lord sa pagkatuloy ng mensahe niya ang imong kubos na alagad Lord. Tuguti nga ang akong pagpanunti masabtan ug maintindihan sa yano ang imong ibanghina. Mangayo mi sa imong pinasahi nga lihok o kahon sa pag-uban sa Espiritu Santo nga mo'y magpataliwala na mo hangtod mahuman ang tanan karon nga ulat. Og salamat, O Most Holy Lord Jesus, nga makaapil mi sa ikapito nga balaan nga panihapon o ang tanan, kadungganan, o kaymayaan, o kalampusan, niining kabuntagon, o sa tibukan lang, kami mag-aamping pag-uli sa tanan, dungog, o kaymayaan, kini ang among pag-amping. In Jesus Christ's name we pray. Ang tanang katawan sa Diyos Panginoon. Amen. Amen. Maglingkod tayo sa presensya sa atong buhi mo Diyos. Hallelujah. Ang atong title mo igsoon, atong basahan please, 1, 2, 3. Once separated, now reconciled. Ang ubos, kaniadto, nahimulag, karon napasig-uli na. Kaning atong title karon, may pagkapamilya ni sa kanta nga Amazing Grace. Kung nakaibaw mo sa kanta nga Amazing Grace, na bitaw na ana sa lyric nga I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Muna siya ang somehow may pagkapamilya sa kanta sa Amazing Grace. Once separated, now reconciled. So para sa atong outline karon, mao niya nga atong outline upatra. Now verse 21 to 23, una is the need for reconciliation. Ikaduha, the nature or kinaiya
sa reconciliation. And ikatulog, the goal of His reconciliation. And 23 is the works of reconciliation. So, again, akong balikon ang atong primary purpose of Paul, why he wrote this to the Colossians. Naghatag siya kanato niining tulo nga mga pagpasidaan tungod sa mga panghitabo tungod kay si Paul. It's really very, very clear na nakikumpati siya, nakigubat din siya niining false teaching sama sa atong makita diha. Kay naa diha ang dako nga kakuyaw, the danger, ang mga kaigsuonan, ang mga bag-ong mga nakadungog sa Ebanghelyo, ang ilahang pagdawat diha sa pulong sa Ebanghelyo ni Kristo, daw somehow nabalik sila o nakuyawan ang tibok Kolosas kay nibalik sila sa ilang former beliefs and practices. So, muna siya ang primary purpose nga nung nagsulat si Paul sa Colossus. Ang ikaduha, he refuted, meaning, gipanghingusgan niya kining false teaching that was threatening the church, including, appeal ang denial of the revealed truth of Christ's preeminency. Ang kamatuuran sa pagkamakagagahom diha kang Kristo. Kunya ang ikatulo, mao ang to set forth the absolute supremacy and sole sufficiency of Jesus Christ. So mo ni siya ang iyahang primary purpose nganong gisulatan man niya ang iglesia sa Colossus. Nganong iya man ning gitagaan og dakong pagtaga. Sumala sa atong mga previous nga atong ipangtun-an, nakita nato nga niya si Timoteo, niya si Epaphroditus, ni ngadto kang Paul dito sa bilangguan nga naghatag og dako nga awhag og hangyo unsaon man namo ni pastor na ang Colossus nag-anam siya kagamay kaya ang mga tao daw namalik sa ilahang gituuhan kaniadto tungod sa false teaching. Ang bakak o ang mini nga pagpanudlo sa mga lain sa niya pundo. Kung nadala sila, kung wala sila makatubo tungod kay nagsugod pa man o nagsugod pa lang sila o punta, tanong. Ang liso wa pagkatubo so wa gyud ka bisan man lang ang taog nagpakita ang taog gamay na binhi mo tubo siya wala tungod kay natabunan dayon niining dali kayo nga makapahaylo makapalimla na pagpanudlo. So milabay na to nga Sunday sa padayon na to nga series nini nienta sa verse 20. Nienta sa verse 20 nga naging siya diha. Tanaway yung Bible sa verse 20 para masumpay na to ang 21, no 22, 23. O pinaagi kaniya may pasiguli nga nagsayang kaugalingon ang tanang mga butang sa kayutaan o sa kalangitan o naghimo sa pakigdait pinagi siyang dugo diya sa cross. Basin matingamo sa inyo ang mga Bible nga wa man is ako ang Bible lahi man nagibasa ni pastor. No, ang Biblia ning nga revised ang akong gigamit kining sa King James na Cebuano. Okay. So nagtuo ko nga kaning ato karon nga mensahe, nagtuo ko maigsoon nga sumpay ni sa pagpasalamat ni Pablo o iyahang pagampo diha sa mga kasimbahanan. So usan ni nga mensahe nga iyahang gisumpay kanato. So sa ako nang gikaingon kaninyo usa nga akong gi-desire, usa nga akong giampo nga gibalik-balik nako sa gikan pagsugod nato sa ato pag-series nga mausad may sununta ang ato ang ihatag biha ninyo. No, mahimo sa dunta tang sama kang kung ang iyang lifestyle diha sa iyang kinabuhi. Atong basahon ko nung muhangyo kong iksoon. 1, 2, 3. If he could not preach
he could increase his prayers. Morning atong ibalik-balik, if he could not preach, kung dili kuno siya makagayon niya muwali, dili gyud niya sayangon, much more nga intense ang iyang prayers. Kung sa to pa, natod pagkasulti, wala siya sayangon, wala siya usikon na oras para sumaya sa Ginoo. There is no time of Paul to relax. There is no time of Paul nga mo rest day siya. So sa dili siya kawali, ang iyahang buhaton, wala mo piko ang tuhod sa pabangko. So muli, usan is akong pangandoy, usan is akong pag-ampo. Nga sa dihang nakabasa ko ni kinabuhi ni Paul sa iyahang mga pangalagad ng Kristo, daw sa mga nanandoy ko niya, na iyahang i-imitate si Kristo. So mosa si Paul, iya sang giingnan ang iyang mga disciples, na unta i-imitate sa kuninyo sa inyong nakita. Ano ka na? So maunta ang ako po niya desire po diha sa matagusan nato. Okay. So let us start our topic. The need for reconciliation. Kung sa man ang ilang need. So nagsumala sa 21, yung siya, o kamo, nga kaniadto na himulag, o mga kaaway diya sa panghuna-huna, pinaagi sa mga daotang buhat. So nagkinahanglan og reconciliation. Kay sumala sa verse 20, nagisgot si Paul diha sa atong katapusan nato nga text sa Milabay Sunday, nagisgot siya reconciliation. Nganong si Pablo nag-re-emphasize man, no? Kay nganong iya man gibalik dinhi sa sulat sa Colosas tungod kay naay gikinahanglan. O walay laing gikinahanglan ang pagpasiguli. To reconcile. O ni ay mga importante nga mga rason nga ngano, no? Ngano nga importante ang iyang reconciliation. Okay, tanawa sa inyong mga Bible, palihog. Okay, magsugod ta, verse 21, nganong nakinahanglan sila o reconciliation, kung sa ingon diha ni Paul, verse 21, paragraph A, o kamo nga kaniadto nahimulag. Nahimulag. Nga sa ato pa sa in English, kung naan ninyo inyong mga Bible sa English, as formerly alienated. Alienated. No? Kung imong kwaon ang atin, alien. Mga alien. Kaniadto mga alien kamo. Alienated. So aron pagkuha gyud nato sa atong meaning nga alienated, ang Greek word sa alienated is estranged. Or either cut off. Gikan diya sa sumpay na connected na cut off. Nahimulag, separated. Naintindihan? Separated, nahimulag. Okay, sabi ni Saya, cut off. Asa na ito makita? Babasa. Roma, Kapitulo 3, versikulo 23. All was fall short of His glory. Kung binisayon, kitang tanan, nahimulag sa himaya sa Diyos. We are all alienated. And Paul is telling to the Colossians, formerly, nga sa ito pa, kanyan ito nahimulag na mo, karon dili na. Napasipuli na kamo. So, ang keyword din sa Romans 3 verse 23, ako lang emphasize, all have sinned. Ha? Sa in English, fall short. Nga sa ato pa, all, sa ato pa, nahimulag ang tanan. Kitang tanan na ilalom sa pungod sa Diyos. Tungod kay walay bisan usa nga matarong. O kani nga kamatuoran nga sumpong kanato gisaysay ni Pablo sa chapter 1 sa Roma verse 18 to chapter 2 3 verse 20. Giklaro ni Paul diha. Sige, emphasize ni Paul.
Diha sa verses 1 to 18, God's wrath on unrighteousness. Ang kapungot sa Diyos sa dili pagkamatarong sa tao. Unya unsa pa, God's righteous judgment. Ang katarong sa Diyos na maghukom gayon siya. Unya God's judgment and the law. Ang iyang paghukom ug ang iyang balaw. God's righteousness appeal. No one is righteous. Kung mo nang mabasa nato sa Pilipos o Episo Kapitulo 2, 11 at 12. Here is just like Paul said to the Ephesians. Sa wala pa ang proseso sa reconciliation, ang tao na kay balo na nga, we are all completely strange from God. We are all completely cut off. We are all completely separated from God. Look at your Bibles, Episo Kapitulo 2, versikulo 11 at 12, to prove this claim of Paul. Now, look at your Bibles, chapter 2, 11 to 12. Busa, hinumdumin ninyo, kakaniadto kamo mga hintil sa unod. Gitawag nga dili tinuli niya itong gitawag nga mga tinuli niya sa unod, pinagi sa mga kamot. 12, nga kamo wala kang Kristo, walay labot sa katawan sa Israel, o mga langyaw sa mga kasabutan nga gisaan, walay paglahong, o walay Diyos din sa kalibutan. Imagine, we have no hope. We are all hopeless people. Sinners going to hell. Wala unta tay paglaong. Helpless and hopeless. Kaya naman, kung sa inyo diha, sa ikaduha, balik na sa itong text. Nga naman, okay? O kamo kanyanto na himula. Nga naman, tungod kay mga kaaway. Amen? Mga kaaway diya sa panghuna-huna. Sa English diya, sa inyong translation, hostile in mind. Kunya ang Greek word ay meaning sa hostile, it can be translated as hateful. Hateful. Kining hostile in mind ang atong mga huna-huna, mga dautan. Angay gyud tang kapungtan sa Ginoo. Kay mga dautan ta, ang tao nga dili mo dawat nga Ginoo si Kristo, makig-away gyud ni sila. Makig-away kay dili man ni sila muuyog sa katarong. Dili muuyog sa standard sa balaanon niya kinabuhi. Kung mainglan nato ni mga igsuon kay ang labaw nga dili ni sila gusto kay mas ganahan ang tao sa kalibutan, diha sa ilang kinabuhi, diha sa ilang pagkadautan. They love to evil deeds than to love the Lord. That's the Holy Spirit said to us. People in this world, they love to evil deeds. Ang tao ni kalibutan na so dili sila uyod sa katao. They do not want the righteous. They do not want the truth. Kay ang ilang gusto, maurag ang ganahan nila diha sa kinabuhi sa pagkadautan. Ug naay tulo ka kinaiyak sa tao nga atong makita diha sa atong text. Unsay tulo? Unsay una? Dili gusto sa kahayan. Ikaduha, nagdumot sa katarong. Ikatulo, dili umuhat na sa maghalong. Muna ang ilhanan, ingon si Paul diha sa iyang text nga iyang atong gigamit sa Colossus. Makita nimo ang tao nga wala gyud mo dawat na Kristo. Kung sa ilhanan, dili na gusto sa kahayag, gusto nang ngit-ngit kanunay. Dili gusto ng kahayag. Kung sa may imong propal, pastor, o sige, galit ka sa Juan Kapitulo 3. Galit ka sa Juan Kapitulo 3. Kung sa'y sulti diha, Juan Kapitulo 3. Basahon na ko, tanawan yung Bible, 19:20. Juan Kapitulo 3, 19:20. O ang hukom, mao kini.
Nga ang kahayag, miandis kalibutan, apan ang kangit-ngit, maoy gihigugmas mga tao. Labaw kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Kay ang tanan nga nagbuhat sa dautan, nagdumot sa kahayag. Kung dili mo duo sa kahayag, kay tingali unya o madayag ang ilang mga. Munang dili gusto, munang masupok sila. Kaya nga naman, dili sila gusto nga mahibaluan ang mga sikreto. Namuning nasagaran mga daghan og sikreto ang tao. Munang banday ta mga Kristohanon. Kay basig natin mga sikreto po. Hello. Dili gusto sa kahanan. Sa ito pa dili gusto na nga may baluan. Sige lang di. Oo, total ito kay bawa sila. Tayo lang ka. Igalay suon. Muna ang kaaway. Kaaway. Pwedeng tawgon ka makita kag Kristohanon. Pero kaaway kas Ginoo. Kaaway kas Ginoo suon. Munang pagpantay kita. Kay muna'y gusto niya nga ipaabot ni Paul sa Colosas. Nga kinahanglan yun makita kang tinuod mo tang napasikulit. Napasikulit. Kay kung wala ka mapasikulit, muna di gusto kahayag. Ikaduha, kung sa ikaduha, palihog ko basa, nagdumot sa katawan. Asa man sa nagprubar ni mo na pastor, Brother John, narita sa Juan 15, John chapter 15, verse 18. Akong basahon, tanaway niyong Bible, kung ang kalibutan nagdumot kaninyo, hibalui nga una akong gidumtan kay kaninyo. Una ako nagdumot, ang kalibutan kanato, igalay suon. Ang tinuod niya nga posisyon, wa pa na mapasipuli sa Ginoo. Tungod ni anak, dili siya gusto. Munang nagdumot siya. Nganong ang mga tao masuko man o walihan. Dili gusto. Dili gusto sa katahan. Masuko, sig wali-wali niya. Kunya kinipitang magwali nga, maminaw tayo ni kadomingo niya, di kaganahan ka rin kaya sa mga mananili, alas sina. Siguro ako basin maunang na alias inanan, di ka gustos kahayag. Masukog ka, pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo mga igsuon, amen ba? Sakit! Hello! Sakit! Kining kamatuoran. Kung mo ni ang di ganahan sa kalibutan. Pero kung tinuod niya na pasiguli ka, praise God, salamat Lord, isakitan ko. Salamat, Lord. Salamat. Ipadlong ko ni mo. Hebreo, gidisiplina na ko ni mo, Lord. Gidisiplina na ko ni mo. Salamat sa imong gugman. Muna ang reconciliation. Ikatulo, basahon na to. Dili mo buhat sa matarong. Hallelujah. Asa sa dato makita, the same chapter, 15, mabasa sa 24 to 25. Kung wala pa nako buhata, taliwala kanila ang mga buhat nga wala mabuhat sa uban, wala unta sila'y sala. Apan karon sila nakakita og nagdumot na kanako og sa akong amahan. Kini aron matuman ang pulo nga nasulat sa ilang balaod. Nagdumot sila kanako sa walay hinungdan. Dili mo buhat sa mataron. Munang magdumot, Panginoon, munang ingon si Kristo, kini aron matuman ang pulo nga nasulat sa ilang balaod. Nagdumot sila kanako sa walay hinungdan. Dili mo buhat. Dili mo buhat sa mataron. Gusto yun kanang naagayoy makapa-attract nga to niya kining yawa, kining daotang elemento ni ining atong kaaway nga dili makita, ganahan man sad siya nga kinahanglan tang hayloon, kinahanglan tang linahon, kinahanglan tang danihon, pakit-untag mga anindot kaayo
nga mga benepisyo. Kaya lang ka ng benepisyuhan, dili ka na siya sama sa benepisyo na akang Kristo. Ang benepisyo nga gihatag siya wa temporary ra. Hello? Temporary ra. So muna nga nakinahanglan o reconciliation. So si Paul, iyang gihatagan og sulat ang taga-Kolosas nga ayaw ka problema. Meaning, iyang gipadayag ngadto sa mga nabilin. Kay basin na apay laing unya nga madani na usab. Mubiya. So muna ang katong nangabilin, gipasabot ni Paul nga basin wala pa ta napasiguli. Mao ni siya nga nganong kinahanglan ta mapasiguli tungod kay kaaway ta diha sa atong mga panghuna-una. Kini nga atong mind mao mo gini siya una gyud ni dad pulis siya. Atong una-una pa. Mao man siya. Ug gani musugo sa ang kasing-kasing. Ikaduha, the nature for this reconciliation. 22 paragraph 8. Karon, iyan ang napasiguli kadto kaniya sumana. Okay? Diha sa iyang lawas na unod doon pinagi sa iyang kamatayon. Unsa man ang kinaiyahan? The nature. So the Greek word diay sa reconcile, papasikuli, ang meaning niya na ako na ning hatag kaninyo tumilabay Sunday, ang tinuod na meaning des reconciliation is change. Change. Change or exchange. Nga sa ato pa, ang tinuod nga na reconcile, dinhi si Pablo, iyan ang gigamit sa New Testament, nga kausaban or kabag-uhan para sa kahimtang sa makasasala nga relasyon sa tao ngadto sa Dios. This is between Jesus Christ and man. Nga kinahanglan ta ma-reconcile, mapasiguli ta kay nabugto, na cut off, na separated ta, subusa kay nasumpay naman ta ang tinuod sa mauni ang nature. Ang kinaiyahan sa reconciliation dapat na ay change or in an exchange. Asa man ang pubar ni anak Pastor Brother John. Roma kapitulo 5 versikulo 10 unsay sulti ni Paul. Kay kung sa diyan makakaaway pa kita sa Dios, kita gipasikuli ngadto sa Dios pinaagi sa unsa? By the death of Jesus Christ, His begotten Son, diha lamang pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, labaw pa karon nga napasiguli na kita, luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. So ang reconciliation, dili ni siya butang na atong gihiusa nga atong mga kasing-kasing tungod kay magpasiguli, mag-uliay. Ang reconciliation tungod na sa kamatayon ni Kristo. Nganong napasiguli. Munang makakita ka usahay, ngayon niya nagka-reconcile kami. Pero nganong wala man naghihapon sila magkaamita. Kita na Diyos, ang atong reconciliation, kita rin nag-reconcile. Wala si Kristo sa atong kasing-kasing. And we have to look at that very, very carefully. Kaya dili ako nagsulti niini, si Paul. Ang si Paul, ato undang katagan o dakong pagtagan seryoso because this is the gospel of Jesus Christ. Dili sa ako. Kaya ang keyword din ni saved by His life. Ang reconciliation tungod ni kay naluwas ka tungod sa kinabuhi ni Kristo ngayon ipakamatyan sa Diyos na taas. Dili ni ato ang reconciliation mabikan yun diha kang Kristo kay kinahanglan ta ang kausaban. Na sa ato pa, it is very clear that we are reconciled by the death of Jesus Christ on the rugged cross. That rugged cross, siya
Siya ang mipuli sa kamatayon nga unta ikaw ug ako ang angay sa kamatayon niya na. Ikaw ako igsoon. Siya ang mibayad sa atong kinatibukang silot. I'm talking kinatibukang silot ba iso tingan mo wala ta hatagi niya partial nga bayad. Wala ta niya datadatahi igsoon. Di ka usa ratag bayad. Mao kining kamatayon sa cross. This is not about the cross. Hello. This is not about the cross. This is about the person who died on the cross. And that is Jesus Christ. Do not put the cross in your heart. Put Jesus Christ in your heart. Kaya kung ang cross mo itong ibutang sa itong kasingkas, wala si Kristo yan. Then it's nothing. It's all in vain. Kung ang kinaiya, ipasabot ni Pablo mismo sa sulat sa Tarapuin. Niya complete ni explanation ni Paul. Look at 2 Corinthians. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5. Versikulo 18, ngadtos 20. Here is Paul. O kining tanan, gikan sa Dios nga mao ang nagpasikuli kanadto kadto kaniya pinagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasikuli. Ingon niya ang Dios diha kang Kristo nagpasikuli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip. Tikno, walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan. Kung siya nagpiyal kanamo sa mensahe sa pagpasikuli tungod kang Kristo, versikulo 20. Kami mga pinadala, sama nga ang Diyos naghangyo, pinagi ka na mo, alang kang Kristo, naghangyo kami kaninyo, pasiguli ka mo nga sa Diyos. Pasiguli ka mo nga sa Diyos. Nag-aghat siya mga igsoon. Atong makita niya sa versikulo 18, 20, remember, nga kining iyang gisulti ni Pablo sa taga-Korinto nga iyang ipasabot, tabahin din nila, we are saved by His life. All this is from God. Amen. Ang kaluwasan, mga igsoon, walay bisan gamay, bilay bisan maayo nga itong nabuhat. Kining kamatayon nga gihatag ni Kristo, all this is from Him alone. Walay atong maayo nga nabuhat, nga ipaburanta, nga nung giluwas na. Grasya, nagyod ni, o kaluon, ukupa ni Kristo. Amen. Amen. Walay makaklaim niya to niya. Sumusa, niyon si Paul, let us reconcile this world. Ang problema na to karon nagkatibuawag o nagkupitin si anay na Hinoon. Ingon pa sa akong ikagaw nga pastor nga mungan din na sa bubalik kay magsiminar na sa siya ng iyahang abounding grace niya. Ingon siya, ang problema sa Pilipinas, pastor, ang mga Kristohano niya simbahan nagkupitin sa anay na noon. Born again to born again. Kunya, membro, hala, kinawata is membro. Ingon siya, we are not in competition. We are in reconciliation. Mahimo utak ang mga ehemplo sa reconciliation. May kalibutan. Kay ang mensahe din ni Paul sa Corinto, why nahing? The only message of Paul, ang iyang title sa reconciliation. Ano wag maayo, let's meditate this 2 Corinthians chapter 5, 18 to 20. Wala sila yung mensahe din, reconciliation. Pagpasig, uli, na igsoon. Unya kung sa resulta, kung mapasig uli na to, ang mga katauhan din kalibutan na, tawgon ta niya kung sa English niyo, all are ambassadors of Christ. Ambassador. Kung sa mga ambassador, mga representative ta ni Kristo. Unya, mga representative nagsigig away-away, nagsigig conflict, nagsigig kahibsanay,
nagsigig kasinahay. How can we say that we are reconciled in Christ when we are not even unreconciled sa atong mga kasing-kasing? Kinahanglan mapasig-ulit-ulat kay kanindot sa tawag ambassadors for Christ. Mga ambassadors na ni Kristo. Amen ba? Amen ba? So, sa may atong kung ambassadors na, pakpakan na ito ang Ginoo. Pilit na mga disusi nga nigingon sa inyong pastor, pakpakta! What you feel in your heart, let's say amen. What you feel in our heart, let us clap our hands to God. Mauni ang gustos Ginoo. Kay dilit na mga disusi nga anak patamutingog initingon. We are not a radio na kung dilit na ito i-on, di tamutingog. Let us express the gratitude that we feel that Christ is in us. We are ambassadors for Christ. Ang tinuod nga ambassadors for Christ, you are really representing Jesus Christ. And Paul is strictly and seriously said to the Christians, ang mabili mo ng ambassadors. So, dili nata mangita pa sa kinsatong ni Mia. Kining ni adini sa church. Siguro ang mao pa ni sila. Tudlu'i sila. Tudlu'i sila niya. So, niya nagitudlo na nato. Uban sa grasyas Ginoo, gihitagaan ta. O kay gayunan nga ma-take up nato ni Libros Colossus. His reconciliation. Aron iya kamong ika, paatupang nga balaan, o putli, o walay kasaway diha sa iyang. Tanawag maayo kung likod ba. Tanawa ninyo kung likod ba ang pulong sa Ginoo. Tanawa nga itong mga Bible sa English kung agdapa ba. He said, diha sa iyang atubangan face to face. Face to face. Ang pangutana na lang karon, is God's goal your goal? Is God's goal your goal? Ang Ginoong Diyos nga iyahang tuyo tungo mawasag pud ang atong tuyo tungo. Or, ingon si Paul, it might be we want to play with sin. Basin nagduwa-duwa lang sa sala mo iso. Stop playing on that sin. Si Paul, naging siya, the goal for his reconciliation is what? Kung sa'y goal niya sa ato ang reconciliation. Ha? Aron ikapaatubang tagaw sa balaan, putli, walay ika saway. Walay ika saway. Dili kay pasaway. Walay ika saway. Ipresentar ta nga balaan, putli, o walay ikasaway, holy, consecrated. So, ang ipasagot nila sa man, unbeliever o believer? Believer, di ba? Amen? Believer kita. Banahan ba tayo siya ng Kristo? Putli ba rin atong kinabuhi? Wala ba ikasaway? Because this is the believer's positional relationship to God. Yes, mga ikson, dili na ito lumot sabton, nga di na takasa. Wala po na ito sabta, nga di na ito masipyat. Ang hibot pasabot din ni Kristo, positionally our relationship with God, you are holy, blameless to God.
So sa ato pagkasong disipulo yun sa proteksyon ni kananaan mo. Ayaw pasakdi nga imo lamang siyang ipadaplin tungod kay naatay mga ambisyon ni kalibutan. No. Nagrepresenta kay we are ambassadors for Christ. So dapat makita ta nga ang atong goal sa reconciliation niya gihatag ni Kristo nato is to present us holy and blameless. Kaya po pasabot niya nga positional relationship to God. Nagpasabot nga we are already separated from sin or set apart to God. Tungod kung pinaagi kini sa paghatag ni Kristo sa iyang katawhan. Kita matarong. Amen? We are not righteous. Bigisa may righteous na to. Wala lagi makaisa. We are all short of His glory. Nahimo lang tag righteous because of what? Because Christ is in us. Positionally speaking, our relationship to God, we are righteous. So kung positionally, diya sa position, kay wa magitay katubang. Nahimo tang tarong. Nahimo lang tang tarong karon na tubangan sa mga tao tungod kay si Kristo ang makita din sa ating kinabuhi. Amen ba? Ato magpaka ng Ginoo. This is the tremendous work of reconciliation that Christ accomplished. Kadtong ni consider nga kita balaan sama sa pagkabalaan ni Kristo. I am not talking about perfectness. Ay nalang ginunta ba nga si Kristo makita diri ka natin. Kaya ka naman, kung sa may ngunit po sa Ephesians, natutamay sa ating Bible. Ephesians chapter 1, verse 14. Kung sa inyo niya. Episo, Kapitulo 1, versikulo 14. Here is Paul. Ingon siya. Chapter 1, verse 14. Siya, mao ang pasalig sa atong panulundon hangtod niya makapanag-iya na kita alang sa pagdaig himaya sa Diyos. Episo 1, versikulo 14. Siya, mao ang pasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa himaya sa Diyos. So before the foundation, dipili ka ng daan. Amen ba? Imagine na. Dili ikaw yung nagplano, anak. Ang nagplano ni anak, ang atong Ginoong Jesucristo. Last, verse 23. The works. Humanata sa need. Kung sa'y sunod, humanata sa nature, humanata sa goal. Karon ang trabaho, the works, ang iyang gitrabaho. Kung kamo magpadayon ngayon sa pagtuo, dili ba tarong og likon, dili mo bulag sa paglaom sa may balita nga inyong nadungog, nga giwali kadto sa tanang mga binuhat ilalom sa langit, ug ganiini ako si Pablo, na himong alagad, servant. Servant ba diya sa inyong English? Ha? Minister. Ang uban na translation, servant pa? Nahimong alagad, servant. So remember that servant, dili ikaw mo magpa-serve. Ang servant, mo serve. So, that's Paul. So, siya ipasayas ni Pablo. Ha? O siya ipasayas din ni, kung kamo magpadayon gayud sa pagtuo. So, sa may trabaho, sa reconciliation din eh. Ha? Kung sa'y trabaho. Ha? Kung sa'y trabaho din niya gihatag ni Paul. Kung ka mo magpadayon kayo sa pagtuo. Ha?
Unsay trabaho niya? Perseverance. Perseverance. Ang gipasabot niya nga trabaho niya nga kinahanglan natong padayonon diya sa tong pagtuo mo persevere bata. Mula hutay bata. Kay ni ay tulo ka component about perseverance nga gihatag ni Paul. Tulo ka components. Una, unsay una? Dili ka matarog. Ikaduha, lig-on ka. Ikatulo, dili mo bulag sa paglaon. Tanawan niyo diya sa Cebuano. Kung sa English, kung sa ingon niya sa unang, dili matarog sa English. Sa ubang translation, firm. Stable. Firm, stable. Nabay stable nga. Tawag mo pension nun siya ng stable. Ha? Ha? Stable. Kana bang isang pag-unsa na nga mga bagyo unos niya stable ni. Kay si Kristo ra nga akong isalitan. Stable ba? Firm. Firm. So sabi ni Isaiah, kanang di ba ka matarong, wala pasabot maigsoon, kanang di ka matarong, way bagyo. Wala pasabot maigsoon niya, way baha. Wala pasabot niya, way linog. Ang importante, kanang dili ka ma-wash out. Kaya nga naman, you are rooted in Christ. Stable ang imong foundation. Nakasabot ka. Kung kinsa si Kristo sa akong kinabuhi. Magbagyo mo na niya. Di man ko inumong o mentelyo. Stable ang akong faith. Amen. Pastor, kano sa matang palitok simeteryo, Pastor? Dili stable. Kasi mamatay ko ugma. Ha? Inyo na ko iputos po ni. Dili ka matalo. Dili ako nagsulti niya na. It's Paul. Nga nakasabot siya, this is a component. Kung gusto tang makakita sa trabaho, sa reconciliation, na ay component gihatag niya nato. Na ay nasa gihatag nato nga muli siya ang imuhang dapat ni as imong kasing-kasing. Kung tinuod niya nagtukan ni Kristo, there is a component to persevere. Kung sa man, di ka matarong. Yes, mga igso na, sigurado, ginanawag yun, madugay kung upan ko sa'yo. Hindi ka maibot. Ang problema kay mura tagkanta usahay eh, kulinisma. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Pailin-ilin ta usahay. Unya, niya po ang kaaway, mo po'y mahumong na to, balansiha, brad. Balansiha. Ikaduha. So, dili lang dili ka matalo, dapat lig-on ka. Kung sa man ang English na sa lig-on, steadfast. Steadfast. Kung ito ng kantang, the steadfast love of the Lord. Ha? Never ceases. So sabi ni Cesar, never ceases. Walay pagkausap. He is new every morning. Liman kanya na, steadfast ang Ginoo sa itong kinabuhi. He is new every morning. Masa ito pa, inigmata na ito ni Kabuntak. Huwag tayo unahon may ikson niya. Salamatan sa Ginoo. Lord, thank you for your steadfast love. Steadfast love. Talagang new every morning. Kada buntag, Lord, pako yun. Pako. Ingana, unta ang ato ang dapat nga rooted ta and grounded ta as gugma ni Kristo. Kaya kinigtanan, dili ta kabarog, dili ta mahimong ligon kung wa ta ka-experience siya sa gugma ni Kristo.
Naka-experience na sa mga ni Kristo. Pakpakan na Panginoon. We are dapat rooted and grounded diha sa iyang gugma. Ang ikatulo, dili mo bulag sa wala ko nagpasabot nga ang sulat ni Pablo siya, dili mo bulag sa asawa. Dili mo bulag sa paglaom. Kung sa in English diya sa inyong translation, move away. Move away. Not to move away from the home. Kay kini nga atong lauman nga Kristo, malaon kaayo tang tinuod na naagayod siya. Praise God. Let us express these praises to God. Dili ta mo pakpak tungod kay nindutas wali ni Brother June. Matong pakpakan si Kristo. Dili mo bulag sa paglaom. O kining component mga igsoon, ang sumpay ni Pablo, gitagaan pagkita benchmark. What is benchmark? Kung sa'yo pinisay sa benchmark. Ha? Tatak! Abay, tatak, kung sabi lain, pag-ina, or gitawag siya pagsukod sa Cebuano nga translation. Nga sa ito pa, kung sa'yo na niya, paglaom sa mayang balita nga inyong na dungog, ikaduha, ang giwali nga sa tanang mga binuhat ilalom sa langit. Kana gihatag ni Pablo nga duha ka benchmark. Tatak pag-ila nga kita makapersibirta kay naglaom ta sa maayong balita nga atong nadungog. We cannot see God. Bisan pag mangita ta nga mingon ta nga mag-drawing ko din sa papel, maghimo-himo ko og naong ni Kristo. We cannot do that. The only thing atong mahimo utong diri sa atong una-una madrawing nato ang Ginoo. So unsaon man ako nga makakita giko face to face sa Ginoo. John chapter 1 verse 14. Unsa gingon? The Word was became flesh. Okay? The Word was became flesh. So ang pulong sa Ginoo, kung gusto tag makikita face to face sa Ginoo, ang pulong ra. Basahon na nato diya ang Bible so we can see personally God. That's the invisible God. Makita nimo siya face to face. Kaya naman, imagine makikistorya nato. Hello? Makikistorya nato. Kining maayong balita. The good news nga atong nadungog. Kaya lang dapat kung unsa atong nadungog, hello, ato sa nung sakuro. Ato sang i-proclaim. Ato sang iwali. Ngadto sa tanang mga binuhat even under heaven. Ato ni ayong iwali. Kay kung nadungog nato, if we hear the voice of God, the word of God, ato dahil dapat nga iwali. That is the gospel. So ang gospel ay is not only for our family. Ang gospel ay dili na kay sa atong amigo. Ang gospel ay dili sa atong palasilingan. Ang gospel is for the world. Tanan. Apil pa mga ethnics. Sa ethnics. Ha? Kadtong mga lugar nga wa pa makaduog sa Ebanghelyo. Atong sultian. Asa ato pa day, Pastor, mungan po day tali mga lugar dito sa atong mga nagpakatapis lang. Dili. Literal nga ato nila. May ating sa ato magpakadungog sa Ebanghelyo. Munang wa sila hibalo kabahin sa matuuran. So the gospel
wala untay racial boundaries. Walay boundaries. Ang gospel para sa tanan. Amen ba? Ang gospel para sa tanan. One more time. Ang gospel para sa tanan. So, as we are once lost, now we are found. As your life as a disciple of Christ, not a disciple of this world. So again, sa atong application, balik niya po ta. Number 1, focus on having a strong foundation in faith, love, and hope in Christ Jesus. Number 2, cultivate a deep relationship with Jesus Christ and recognizing supremacy in our lives. Number 3, always find strength, guidance, and the purpose for our living. Be an encouragement to others and express gratitude for the blessings we have received from God. And last, pray to grow spiritual wisdom and understanding. O bulahang adlaw Domingo kanaton tanan. Kapagpakan ng Ginoo sa let us offer our clap offering to our Supreme God as He deserves all the glory, the praises, and thanks. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, and we are so grateful, O Lord, sa inyong mensahe kami karon. Thank you, Lord, na walay bisan usa, Lord, nga wa nakabatid sa inyong mensahe. Salamat, Lord, nga we are once separated. I believe, Lord, now we are reconciled. O kinsa man, Lord, Ginoo ang wala pa diha kanimo makadawat sa kaluwasan niya walay bayan. Lord, ining kabutagong tuguti na before me mo celebrate ining among communion Sunday. Buti, Lord, nga manubyan mi sa among mga tagsa-tagsa, kakasing-kasing, to surrender our life to Jesus Christ. Aron makabaton mi, Lord, Ginoo, not only in relationship to you, but a reconciliation to each one of us. Lord, kung unsa man ang mga posisyon karon sa mga katawhan ni mga nilumi, Lord, please, i-reconcile sila pa. Pinagi sa amo ang pag-ampo iya sa amo matag lingkuran. And that, Lord, teach us, Lord, how to pray a sinner's prayer. Makaampo, Lord, na kami mo surrender yan. Lord, mo angko niya kami makasasama. O nagkinahanglan mi, o manlulubas na Diyos. Salamat, Lord God, nga imo ni Lord Ginoo ihatag sa matag usa kinsa man ang imong luwason karon ini. Kung naamay kasing-kasing, Lord, nga naapapuno pa, Lord God, sa kasuko, pagdumot, o bisan, Lord Ginoo, sa mga butang nga dili maka-simba diya kanimo sa babag din unreconciled heart. Lord, nagampo ko, dili ko kakita nila, Lord. Panasayod ko, nakakita ka nilang ilang kasing-kasing. Palugwa amin, Lord, na kaming tanan, naas kalinaw, o na-reconcile, o ang reconciliation, Lord, na ay change. And Lord, please exchange ang among reconciliation na tugayon sa forgiveness. Father, this is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen o Amen. Narita sa atong communion celebration, nagsuon o sa dihang mag-amputa o ni paliko sa worship team. Amen. So, pagkanindot sa atong mensahe ng reconciliation. Hindi lamang ang reconciliation na pagpasikuli sa usa-usa, kung dili pagpasikuli sa atong mga
tagsa-tagsa ngadto sa Ginoo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nails wash me with your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Round and round, remaining round, you reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. The glory of heaven crucified. Worthy is seated on the throne. Round and round, with many crowns, you reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. The glory of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sa taong padayon tayo ng baro o nagunit niya ng ato ang communion elements. Basa ko sa ato ang gibasihan ng na atay selebrasyon nga sama niini o padayon nato kining hatakan o seryoso ba yun nga pagtagad ang balaang panihapon sa Ginoo. Yun siya diya sa 23 sa 1 Corinto Kapitulo 11. Kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab kanako kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudhian siya mikuha upan og sa nakapasalamat na siya kini iyang gi pikas-pikas og miingon kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo buhata
ninyo kini sa paghandong kanako. O sa samang paagi human sa panihapon, ang kupa gikuha ang kupa gikuha o nag-ingon na kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa ako dugo. Buhatan ninyo kini ug sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Og sa 26 kung siya kay sa matag kaon ninyo niining pan og sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi, meaning sa iyang pagbalik. And all of us nakaibaw ta nga Jesus is coming. So muli siya nga nung ato siyang handumon ug ato ning gibuhat nga sa usa ka bulan atong gihimo ni siyang usa ka balaang panihapon nga selebrasyon. O karon mo ni siya ikapito. Napatay 5 nga bulan, makumpleto nato ang 1 year. Usa ni sa ato ang pasalamatan. Pasalamat ta sa Ginoo nga dili lamang kay naka-participar ta ining Communion Sunday, kundi makapasalamat ta diha sa Ginoo nga kining selebrasyon na usa ka balaan o seryoso. No? Ako balikod. Seryoso kaayo ang iyang mensahe kanato. Nga ang atong paghandom diha sa Ginoo sa ato ang panihapon, nagkinahanglan siya nga kining ato ang pag-celebrate, nagkinahanglan gayud og kita nasayod nga kita mga magtotoo ni Kristo. So kung wala pa diha sa imong kinabuhi nga posibleng naatay Ginoo, posibleng nagsimba tas Ginoo pero makaingon ta nga wala pa gid tay relasyon kay Kristo. O ato ipareconcile nining kabuntagon pinagi sa hilong nga pag-ampo. O ato ni siyang buhaton karon og sugod ta sa hilong nga pag-ampo. Father in heaven, we remember you this morning. Nagingon ka sa versikulo 24, Lord, na og sa nakapasalamat na siya, kini iyang ipikas-pikas sa Ginoo. Kini mo ang akong lawas, nagipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Inyo ka, Lord, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Lord, as we drink this cup, sibahon ka namo. As we eat this bread, himayaon ka namo, Lord. O nini kabuntagon, among i-offer nimo ang among mga kinabuhi. As you have offered ang imong kinabuhi nga ka namo. We remember you, Lord, all you've done to us. We remember you, Lord, the covenant with us. And we remember you, Lord, that we will worship you all of our life. Thank you, Lord God. This is our prayer.
In Jesus' name. Amen. Oh, amen. Atong dunganan og kaon ang pan, ug dayang inom sa kupa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord, mga katawhan mo. Lord, ipadayag ang pagkasalamat. Ipadayag ang pagdaig. Ipadayag, Lord, dito ang pagsigba. Lord, ayaw mo kiksun. Lord, Lord, salamat, Lord, nilai kami ito. Lord, ginawa celebration yung gihatag ka na mo. Salamat, Lord, kay kumiki. Lord, padalanginan sa iyong mensahe karon. Salamat, Lord, God. Ikaw lamang ang mong amping at pagbalik ni na. In Jesus' name. Amen. Okay, amen. Narito sa atong tithes and offerings. Na mo challenge. Amen. Dalay ko ng Diyos, wala katapusan. Nagingon ang Deuteronomio, Kapitulo 10, 12 hanggang sa 14. Ug karon, katawhan sa Israel, ang ipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mao ang kahadlukan ninyo siya. Ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton. Higugmaa ug alagara siya sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalan. Ug tumanan ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo. Alang sa inyong kaayuhan, 14, iya sa Ginoo ang inyong Dios ang tibok langit, ingon man ang yuta ug ang tanan nga naa ninyo. Amen. Yes, Lord, kung nakita'y kahadlok sa Ginoo igsuon, mo resulta kini sa tinuod nga gugma ug binuod nga paghatag diha sa kabahingan sa Ginoo. Amen. Kaya ato masabta igsuon, wala kita'y madaw-daw kung wala ang Ginoo nga maghatag. Atong timan-an, iya sa Ginoo ang tanan. Busa ihatag ang para sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dalay sa Diyos. Ito yung tumakamag-igsoon. Yes, so Lord, alaygong ka o Diyos sa mahal. Salamat Ginoo sa tibok simana. Padayon ni mo gi-bless sa iyong mga katawhan, O Lord God. Nga di Ginoo, nakasabot kami Ginoo. Nga Lord, kining amo karon nga niabot Lord, mga panalangin. Dili kini amo o Diyos. Sa Lord, ikaw ang Ginoo. O God, nga mao gay ulian ni O God. Lord, alhangyo kami nimo Lord, ikaw ang kapanalangin sa iyong katawhan, pinilo-pilo Lord O God. O kini kwarta Lord, nga imong gihatag Lord, ikaw Ginoo maghatag o Diyos sa kasing-kasing sa nagdumalaan ni Ginoo. Padayon Lord, ilikay sa mga tentasyon O Lord God. Ikaw ang Diyos Ginoo, magpanalangin sa unsa man Ginoong mga trabaho o negosyo O Lord God. Lord, tagay sa kasing-kasing nga maghinay diha kanimo Ginoo. Ug Lord, kining tanan Lord, ikaw ang Diyos nga ang pasidunggan, pasalamatan. In Jesus name, Amen. Karon natong awiton ang atong final song.
thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy sing the song forever to the Lord. If you walk in freedom, and if you hear His name, sing the song forever to the Lord. Sing the song forever and and the angels cry,
You are mighty. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are sovereign God. Lord, salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo karon Lord, which is the reconciliation, Lord. Ipasiguli kami, Lord, diha kanimo, Lord. Help us to obey your commands. Not just a believer, but a follower. Tangtanga ang mga ngilad nga kinaya sulod sa mong kasing-kasing, Lord, ug na Lord. Tanga-tanga, Lord, ang mga pagdumog, mga kasilag, Lord, mga kasuya, mga kasakit, mga discouragement, Lord, mga kasina, kaluyahon, tangtanga, Lord, ang mga taas na mo kagano, Lord, aron makabaton kami, Lord, niingin genuine nga reconciliation. Diyahe kami, Lord, aron makalakaw kami diha sa matarong, ug nga mahimo kaming mga representante nga angayan nga magdala sa imong ngalan. That we may present ourselves holy and blameless in your sight. Tabangin ni Lord na makalahutay kami nining among Kristohanong lakaw, Lord. Kini mga butanga, Lord, dili gid na mahimo, Lord. Dili gid na mo mabuhat kung wala ang balaang espiritu nga magagiya ug magaubay kanamo. Salamat, Lord. Mapirmi ni mo minga, remind, Lord, that reconciliation is not just a relationship, kundi, Lord, na changes sa matag-usapan namin, Lord. That kami, Lord, mahimo kami, Lord, mga kinabuhi, Lord, na ay kausapan from better to better and better. Isang gamay na, Lord, basta naa, Lord. Lord, salamat nining palimbaho na mo, Lord. Salamat sa victorious service, Lord, na angkong karong buntaga, Lord. O sa among pagulin, Lord, ubanit kami, Lord. Ang imong traveling mercy, mag-auban ka namo, Lord God. O Lord, ang among mga kauban, Lord, na makaabot kami, Lord, sa among mga panimalay, safe and sound, Lord. Mabaon mo na mo, Lord, ang kalipay. Baon na mo ang imong pulong, Lord. Ngadto sa among usa ka semana na pud, Lord, nga pagpakinabuhi sa matag adlaw. Lord, sa among buluhaton nga sunod nga buluhaton, Lord, nga muadto kami sa Burgos, Lord. Tubanit kami, Lord. Hihug, Lord, sa magdala sa imong mensahe, Lord, sa safe sa among pag-travel, Lord. Ug dili naman kami, Lord, sa among mga kaigsuonan, Lord, kung naa pa sila yung mga buhaton karon, Lord. Lord, we claim fruitful day today in Jesus' name. Salamat, Lord, na kanunay ka nga naga-uban o kanunay imong gipa-feel ang imong unconditional love diri kanamo. Ikaw lamang ang among ulian sa tanang pasidungog, himaya mga pagsimba o mga pagday. In Jesus' name, Amen. Oh, amen. Karon, balik kita sa